Inihanda ni Selena ang damit na susuotin niya at ng anak. Dadalaw sila sa Roscoe para makapag-report sandali at para makausap ang kapatid at si Papa Frederick. Nang lumabas si Zane, sa banyo ay si Selena naman ang naligo. Paglabas niya'y nakatapis pa rin ng tuwalya ang asawa, habang nag-aahit sa salamin. Muli ni Selena na pagmasdan ang kabuuan nito, na hindi nagbago ang gandang lalaki, kahit ilang taon ang lumipas. A well-developed physique, idagdag pa ang baritonong boses, na tila tutuno sa pagkatao mo. She also finds his domineering attitude, and grim mid-face, when controlling his anger sexy and attractive. He was still the same man, she would love to love in her whole life. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa salamin, at agad si Selena na umiwas ng tingin. Humarap naman ito sa kanya, nang may pilyong ngiti. Damn this man for changing his mood, in an instantaneous way. Kanina lang ay galit na ito, ngayon ay nakangiting muli. You were staring at me from head to toe, my wife. What were you thinking? Nothing. Pinilit ni Selena na iwaksi ang kamay nito, ngunit kaagad siyang nakadepensa. Liar. Magbibihis na ako. Were you thinking me, how I made love to you? Or were you thinking another man, and comparing me to him? Emling nagdilim ang anyo ni Zane, sa pagkakatitig sa kanya. Nang hindi siya sumagot, ay lungkot naman ang gumuhit sa mga mata nito. Then she decided not to lie. I was thinking how you captured my heart then and now. Putol-putol niyang sabi, habang panay ang kabog ng dibdib niya. She was like a teenager, confessing to a man for the first time. Nagpangiting muli kay Zane ang narinig. Aren't you lying? Hinawakan siya nito sa magkabilang braso, kaya hindi siya makawala. Look at me and say it again. Oh, Zane. That oh, made me think of something else. Naniningkit na ang mga mata ni Zane, sa pagkaaliw sa kanya. But I want you to say that again, bago ko ipalabas muli ang o, at sa bibig mo. Sinabi ko na ba't kailangang ulitin pa? Reklamo ni Selena na tila bata. Zane chuckled, at ikinainis niyang tila pinagkakatuwaan siya nito. Hindi ako nahihiyang sabihin sa'yo, kung gaano kita kamahal, my wife. Na sa'yo lang tumibok ang puso ko, at sa'yo lang kahit sa panahong wala ka. Pero bakit hindi mo maamin sa akin, ang sarili mong damdamin? Wala ba akong karapatang kiligin din? Do you know that I'm dying, for your declaration of love for me? Na pagkatapos ng sakit na idinulot ko, pagkatapos ng presensya ng ibang lalaki sa buhay mo, ako pa rin ang mahal mo. I just said it, Zane. Tinakpan ni Selena ng inis ang himig. I just want to hear it again. Na hindi ako nananaginip lang. Na hindi ako nag-iilusyon lang. Tumuwid ito ng tayo at bumitaw sa kanya, ngunit nanatiling nakatitig. Gising na si Jay-Z. Pag-iwas ni Selena, saka pinuntahan ang anak na pupungas-pangas pa. She heard he uttered something, like a curse. Kasunod noon ang marahas na pagbukas ng kabinet at pagsara nito. Itinoon naman niya ang atensyon sa anak, at ang mga sumunod na sandali ay walang imikan, para sa kanilang dalawa. Kinakausap lang ni Zane ang anak, pero lumalagpas ito sa harap niya. Suddenly, she can't breathe. Sinira niya ang maganda na sanang mood nilang mag-asawa, dahil lang sa pride niya. Hanggang sa sasakyan ay hindi pa rin umiimik si Zane. Mamaya ay pupunta kami sa Roscoe. Kailangan ko lang mag-report. Bumaling ng tingin sa kanya si Zane, saka mabilis ding ibinalik sa daan ang tingin. Do you really need to see him? Putol ni Zane sa sasabihin pa, doon ako magtatrabaho, Zane. I clearly told you that. Hindi ni Selena diretsahang sinagot ang tanong nito. Matapos ang isang marahas na paghinga, ay wala na itong emling sinabi pa. Hanggang sa makarating sila ng opisina ni Zane, ay seryoso ang anyo nito, bagamat hawak siya nito sa kamay, habang karga naman sa kabila ang anak, habang naglalakad sa hallway, hanggang sa marating ang silid. Walang ipinagbago ang opisina ni Zane, pero hindi nakaligtas sa kanya ang larawan sa photo frame, na nasa ibabaw ng executive desk nito. Their wedding picture. May kakausapin lang ako sa conference,
It might take an hour or two, then we'll have lunch outside. He planted her soft kiss, saka ibinaba si Jay-Z sa executive chair nito, at ini-on ang laptop. Daddy will be away for an hour. Stay with mommy and watch your favorite cartoon, okay? Yes, Daddy. Can we eat French fries later? Of course. With lots of catsup. Yehey. Come back sooner, Daddy. I'm hungry na. Sinukli ni Zane ang buhok ng anak. I'll be back sooner. Nang makalabas si Zane sa opisina nito, ay umupo si Selena sa armrest ng executive chair nito, habang nanonood naman ang anak sa YouTube, sa laptop ng ama. Makalipas ang ilang minuto ay pumasok si Papa Julio, na ikinagulat niya. He looked older than he was, when she left 4 years ago. Sa bahay ay hindi sila gaanong nagkikita, maliban na lang kung ipatatawag siya nito. At mula nang bumalik sila kahapon, ay hindi ito lumapit sa kanya o sa anak niya. She clearly understood, na sira ng pagbabalik niya ang planong merging ng Dylan at Albano. Pa, she said hesitantly. Tumuwid si Selena ng tayo, habang ang anak ay busy sa panonood. Good morning, Selena. Nabalitaan kong narito kayo, kaya ako narito. Nasa conference room host si Zane. Umiling ito lumapit ng kaunti at ipinamulsa ang kamay. Kayo talaga ang ipinunta ko dito. Tumingin ito sa anak niya, nang mapansin ang mumunting kislap sa mata nito. He looked a lot like Zane. Soon, he will manage this company, at sana'y narito pa ako sa mundo para saksihan iyon. Tinanggal nito ang salamin, saka pinunasan ng panyo ang mata na tila napuwing. She realized he was being emotional, looking at his grandson. You're still young, Papa. Patawarin mo ako, Selena. Naisip kong ipakasal sa ibang babae si Zane, at hinaanggad na maanal kayo. He was devastated when you left. Inubos niya ang oras sa paghahanap sa inyo. He lost his focus. 2 kumpanya ang nasa mga balikat ni Zane, kaya nag-suffer ang isa. I blamed him for that, sa halip na intindihin ko siya. He never said a word to me. Sa kabila ng lahat, alam kong pinilit niyang may salba ang airline company. Umupo ito sa receiving chair na tila nahihirapan, sa sinasabi nito ngunit nagpatuloy pa rin. Nang mawalan ako ng pag-asang babalik ka, ay naisip ko na lang na kailangang mabalik sa Albano ang airlines. Dugot pawis ang ipinuhunan ko para maitayo iyon, hindi biro ang mga sakripisyo ko, para lang mapunta sa pangangasiwa ng iba ang kumpanya. It's my pride. My legacy. Naiintindihan ko po. Sa kabila ng pamamanipula nito'y, wala si Selena na naramdamang galit. Malaking bagay ang sinabi nito, na nagdusa din si Zane sa pag-alis niya. At ngayon ay alam ni Selena, na hindi siya nagkamali na patawarin ito at balikang muli. Alam mo kung gaano kita kagusto para kay Zane. At ngayong nakabalik na kayo'y, ipauubaya ko na kay Zane ang pagpapasya, kung kailangan pa ba niyang pamahalaan ang airlines, o tuluyan ng ipaubaya sa mga Roscoe. Ang mahalaga'y maayos niyong muli ang pagsasama niyo. She cleared a lump in her throat, nanlalabo rin ang paningin niya sa nagbabadyang luha. This man seldom talks to her, but when he does, he brings her countless of emotions. What's his name again? Jay-Z. Ibinaba ni Selena ang anak mula sa executive chair, at iginiya sa harap ng lolo nito. Jay-Z, meet your Grandpa Julio. Give him a bear hug, will you? Ngumiti naman ang anak sa kaharap, at naghihintay na yakapin ng matanda. Jay-Z, mahinang sabi nito, habang nakatitig sa anak niya. Nalaman kong may naging nobyo ka sa Malaysia, na Jack ang pangalan. You must love that man, na isinunod mo pa ang pangalan ng apo ko sa kanya. Kung may panunumbat sa tinig nito, at hindi ni Selena matiyak. Una po sa lahat, hindi ko po nobyo si Jack, at wala akong naging lalaki sa Malaysia. Pangalawa, ang pangalan po ng anak ko ay hango sa 2 taong importante sa akin. Lumingon sa kanya si Julio, na naghihintay ng susunod niyang sasabihin. Julio and Zane. Oh, ang apo ko, tuluyan ng nalaglag ang luha ng matanda, at niyakap ang anak niya. Gumanti naman ng yakap si Jay-Z sa lolo nito. Why are you crying, Grandpa? You're like Daddy. He also cried the first time I saw him. Takang wika ng anak na ikinangiti ni Julio. Happiness, apo.
We sometimes cry when overjoyed. Will you hug me often? Grandpa needs a lot of hug. Of course, Grandpa. Every day and every night. Nakangiting wika naman ng anak sa lolo nito. Matapos muling magyakapan, ay bumalik naman ito sa upuan at itinuloy ang panonood. Si Julio ay panay pa rin ang punas sa mata, dahil sa hindi mapigil ang pagluha. Salamat, Selena. It is my pride that you named him after me and Zane. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya. Kahit umalis po ako dito'y, narito ang puso ko. It still puzzled us, kung paano ka napunta sa mga Roscoe, Selena. 4 na taon kang nawala, 2 years ago naman nang may benta ang ilang shares sa kanila. Nang umalis po ako sa poder nyo, ay bumalik ako sa ampunan para hanapin ang tunay kong pamilya. Ibinigay sa akin ng namamahala ng ampunan, ang address at contact number ni Daniel. He's my stepbrother. Ipinaliwanag niya rin sa matanda, ang ilang pangyayari sa nakaraan niya, pati ang naging buhay nila sa Malaysia. At kung paano naging mabuti ang mga Roscoe sa kanya, kahit hindi siya kadugo ng mga ito. Magtatrabaho ka pa ba sa kanila? Hindi ibinigay ni Zane sa iba ang posisyong iniwan mo. Kahit ang opisina mo ay hindi inokupa ng iba. Ang sabi ko po kay Zane, ay doon ako magtatrabaho. Bukod sa may utang na loob ako sa pagkupkup nila sa akin, nangako rin akong hindi mapuputol ang ugnayan namin ni Jay-Z sa kanila. My brother needs me. Siya lang ang anak ni Papa Frederick at Mama Maria. But your husband also needs you, Selena. Naramdaman ni Selena ang bigat ng dibdib, sa sinabi ng biyenan sa kanya. Kung paanong sa ngayon ay nahihirapan siyang mamili sa dalawang kumpanya. They say you cannot serve 2 masters at the same time. Pero sa ngayon ay yun ang gusto niyang gawin, huwag lang siyang makasakit ng isa man sa kanila. Pag-uusapan po namin ni Zane, Papa. Salamat, Selena. Zane was lost without you. Ngayon ay muli kong nakita ang ningning sa mga mata niya, at sigla sa mga ngiti niya. Malaki na si Jay-Z, hindi siguro kalabisan kung masundan siya kaagad, hindi ba? Pinamulahan si Selena ng mukha, kahit alam niyang nagbibiro lang ito. Kapag may time na po kayong mag-alaga ng apo Papa. Ganting biro niya dito. Ay pangako mong tutulungan mo si Zane, anak. Itutuloy ko na ang pagre-retiro, at pipirmi na lang sa bahay, kasama ang mga apo ko. Ilang sandali pa nagtagal si Papa Julio doon, at masayang nakipagkwentuhan sa anak. Tingin ni Selena ay umaliwalas ang mukha nito, at bakas sa mukha ang kasiyahan. Pagkatapos nila dito'y kakausapin niya si Papa Frederick, at Daniel. Doon naman nalungkot ang puso ni Selena. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin ng mga ito, kapag pinili niyang manatili sa Albano Corporation. Nagulat si Zane nang pagpasok ay kalaro ng anak ang lolo nito. Sinalubong naman ni Jay-Z ang ama, nang makita itong pumasok sa silid. He's so adorable, Zane, just like you when you were his age. Hiling ko lang sana'y hindi siya lamaking kasing arrogant mo. He chuckled habang panay ang punas sa salamin ng maliit na tela. Alam nilang dinadaan nito sa biro ang pagiging emosyonal. Selena made me the proudest grandfather, nang isunod niya ang pangalan ng apo ko sa akin. Hindi ako magrereklamo kung ang susunod kong apo ay Julian naman. Hindi mawala ang ngiti nito nang magpaalam. Hindi naman maalis ang tingin ni Zane, sa kanya hanggang makaalis ang ama. What does Papa mean, na isinunod mo sa kanya ang pangalan ni Jay-Z? Oh well, nahirapan akong maghanap ng ipapangalan sa kanya, so I just decided to combine Julio and Zane. Actually naisip ko na rin ang Julian, but it's a girl's name so I came up with Jay-Z instead. Casual ni Selena nasabi. Nakita niyang lumapad ang pagkakangiti ni Zane sa kanya, at tinawid ang distansyang nakapagitan sa kanila. I'm sorry, if Elmas took it from someone else's name. Hinawi ni Selen ang ilang hibla ng buhok, na nasa mukha at inipit ito sa likod ng kanyang tainga. I'm not surprised, Zane, you always think the worst of me. Pasimangot niyang sabi. I can't help it. It's my self-defense from being my heart broken. Pagdating sa'yo'y lumalabas lahat ng takot ko. Masuyo ni Zane na sabi, saka bumalik ang pilyong mga ngiti. I'm excited to use the name Julian, though, what do you think? Uwi na kaya tayo? Hinampos ni Selena ito sa tiyan, at saka lumayo.
Mabilis naman siyang hinapit ni Zane, at humalik sa tainga niya. She felt her knees trembling again. Kailangan ko pang pumunta sa Roscoe, bukod pa sa nangako ka sa anak mo ng French fries. Bumitaw ito sa kanya at sumeryoso ang mukha. Pag-usapan muna natin, ang tungkol sa Roscoe Corp. Hindi ako matatahimik kapag ang Jack na iyon, ang lagi mong makakasama. Si Daniel at Papa Frederick ang kakausapin ko ngayon, Zane. Hindi ni Selena gustong magkaroon ng agam-agam ang asawa lalo ngayong naaayos na ang mga issues sa pagitan nilang dalawa. Malaking bagay ang mga narinig niya kay Papa Julio kanina, para makagawa ng desisyon kahit mabigat sa kalooban niya. I'll go with you. May pinal nitong sabi, saka inayos ang mga papeles na dala kanina na inilapag na lang basta sa mesa. Sumama nga si Zane sa building ng Roscoe Corporation, sa Ortigas at hinatid sila sa opisina ni Daniel. Tuwang-tuwa naman ang half-brother pagkakita sa kanila, tumawag ito sa opisina ni Papa Frederick, para pumunta sa opisina nito. Kahit si Jay-Z ay tuwang-tuwa rin na makita ang Tito Daniel, at Lolo Frederick niya. Nangako naman sila na dadalaw sa mansyon sa Green Hills sa linggo, para makasama ni Mama Maria ang apo. Mukhang maayos na kayo ni Zane, ano ngayon ang balak mo? Tanong ni Daniel sa kanya nang naiwan siya, para kausapin ang kapatid at Papa Frederick. Si Zane at Jay-Z ay naghihintay sa isang fast food chain, sa katapat na building. I need to do it for my son, Daniel, if I can work here and Albano Corporation, at the same time. That's a lot of hard work, and time-consuming, Selena. Maisasakripisyo mo ang panahon mo para kay Jay-Z. Bukod pa sa malamang hindi papayag ang asawa mo. Humugat si Selen ng malalim na hininga. This is one of the toughest decisions I have to make, Dan. Alam kong umasa din kayo sa akin, na makakatulong ako sa kumpanya. This is also your own, Selena. Maiintindihan ni Zane kung dito ka magtatrabaho. I can't manage shipping lines, and airlines at the same time without your help. Si Papa'y babalik din ng Malaysia, para sa mga naiwang trabaho doon. I thought si Jack ang babalik ng Malaysia. Mangha ni Selena na. Sabi, he made a bargain with Papa. He is giving up his share in Eagle One Logistics, kapalit ng pagpermi dito sa Pilipinas. Why would he do that? Nasa 40% na ang share niya sa Eagle One, kumpara sa maliit na share niya sa Roscoe Corporation. I don't think you don't know why he did that, little sister. Kahit anong sabihin namin ay hindi siya nakikinig. And since dito niya gustong mamalagi, he will take over your place as Vice President for Operations. So, does it mean I will no longer work here? Umiling si Daniel at matagal bago sumagot. Si Papa Frederick ay tahimik lang sa pag-uusap nilang magkapatid. You will take over as a CEO of Albano Air, Selena. What? Unfortunately, we can't give back to your husband, the managing of airlines. Papa will return to Malaysia, while I will be handling the shipping line, instead of the airline. Papa, don't approve all of this please. Bilang ni Selena sa ama-amahan. Hindi ko kayang mag-manage ng ganito kalaking kumpanya. At ano ang mararamdaman ni Zane? It's either you or Jack will take over. Pero hindi isang Albano na nagpa-base sa kumpanya dati, kaya ito na ibenta. We can't take the risk. Sagot ni Papa Frederick. Nawalan si Selena ng pag-asang, mabago pa ang desisyon nito. Pagdating ng panahon ay sa inyo din mauuwing tatlo, ang kumpanyang ito. Regardless of your issues with each other, para sa amin ay mga anak namin kayong tatlo. Tila lalong bumigat ang pakiramdam ni Selena, sa pakikipagkita sa kapatid at ama-amahan. Kaya ba niyang talikuran ang mga ito, na noong panahong kailangan niya ng karamay, ay kinupkup siya ng walang alinlangan. They even treated her as their own. But being the CEO is too much to handle. I can't do it, Pa. I'm sorry. Wala akong experience. At sa tingin mo'y papayag ang board, na ako ang papalit. Wala silang magagawa, Selena. Tayo ang may hawak sa leeg ng mga Albano. Then appoint Jack as the CEO. He is more experienced, Papa. Try convincing him. As long as you work hand in hand, ay sapat na sa akin. Hindi si Selena makapaniwala sa mga narinig.
Kung sana'y hindi na lang naisip ni Daniel, na bilhin ang shares ng airline noon, ay wala siyang problema ngayon. But he can't blame his brother, who had her best interest. Nagulat si Jack nang bigla siyang sumulpot sa opisina nito. Agad siya niyong niyakap, sa gulat ni Selena ngunit bumitaw din naman ito kaagad. Sa gilid ng mesa ito umupo, habang siya ay nanatiling nakatayo. "Where's Jay-Z? Narito kanina pero nangyayang kumain ng french fries kasama si Zane. It seems like you're getting along with your husband." Tila may hinanakit ang tinig nito, ngunit hindi ni Selena pinansin. Ang sabi ni Papa ay hindi ikaw ang babalik ng Malaysia. "Yes, I decided to stay here with you. Sa tingin ko'y hindi sapat ang 2 linggo, para i-train ka. Though dapat si Papa ang mag-train sa'yo, dahil hindi na VP ang posisyong ibinigay sa'yo." "Oh Jack, I can't accept it, kaya ako nandito para pakiusapan kang maging CEO. That's a big responsibility. Si Papa ang nagdesisyon yun, Selena. At huwag mong maliitin ang kakayanan mo. You graduated business management, with flying colors in Malaysia. It's still no Jack. Pag-isipan mo muna. Ang alam ko'y sa'yo ililipat ni Papa ang malaking bahagi ng share, at ownership ng kumpanya, and a small part for me. Kay Daniel naman ang buong ownership ng shipping lines. Hindi kailangan, Jack. Papa is just over 60 years old. Bakit kailangang magmadali sa paglilipat ng mga shares? At bakit ganoon na lang ang tiwala nyo sa akin? 4 na taon nyo lang akong nakilala. You can't blame Papa. You're a daughter he never had. And you have Jay-Z who he adores so much. Kung kay Daniel ay wala siyang pag-asang magkaapo. He also treats you as his son, Jack. Kung si Daniel ay hindi kayang magkaroon ng normal na pamilya, ikaw ay kaya mo. Marry and have kids." Nakita ni Selena ang kumunot ang noo nito, at tumuwid ng tayo. Lumapit ito sa kanya at hinawakan siya sa baba, bago masuyong nagsalita. "The only girl I intend to marry is still married now. If she decided to pursue her annulment, with her strange husband, for sure I will ask her to marry me. And yes, I'm more than willing to have kids with that woman." Nailang si Selena sa paghawak na iyon sa mukha niya, kaya agad siyang umiwas. "I'm fixing my marriage, Jack. I need to do it for Jay-Z." Mahina niyang sabi. Wala siyang intensyong saktan si Jack, pero kahit kailan ay hindi niya inisip na magkaroon ng relasyon dito. "Sana'y hindi mo ginive up ang shares mo sa Eagle One, Jack. Let Papa handle the airline, hindi ko matatanggap ang posisyong iyon. Kung mayroon man akong hindi kayang i-give up ay ikaw iyon, Selena. I silently kept on loving you from a distance, dahil alam kong hindi ka pa handa sa bagong relasyon, at inaalala mo ang sitwasyon namin ni Daniel. Bukod pa sa gusto kong makatapos ka ng pag-aaral, nang walang distraction. Have I known that you'll go back to your husband, hindi na sana ako pumayag na bumalik tayo dito. Matagal na dapat akong bumalik, Jack. Kung hindi mo binayaran ang mga investigador, na itago ako kay Zane, he hurt you, Selena. Nakalimutan mo na ba kung ilang gabi kang umiyak, ng balde-baldeng luha dahil sa kanya?" Lumapit itong muli at humaharap sa kanya. For the first time at nakita ni Selena, ang pidgel nitong galit. Hindi sa kanya, marahil ay sa sitwasyong nilang dalawa. "Pero wala kang karapatang magdesisyon para sa akin, Jack." Wika niya sa mas mataas na boses. "I love my husband." At sa loob ng 4 na taong iyon, ay hindi nawala ang pagmamahal na iyon. "So please, hindi iyan ang napag-usapan nating lahat, nang magdesisyon tayong bumalik dito sa Pilipinas." He cupped her face, and forced her to see him eye to eye. Hinawakan niya ang kamay nito para alisin sa mukha niya, nang biglang bumukas ang pinto at bumungad ang madilim na anyo ni Zane. She froze. "Get your hands off my wife, Mr. Canner," he said in a dangerous tone. Nakita ni Selena na naggalawan, ang muscles nito sa pinipigilang galit. "Zane." Tumalikod ito at tuloy-tuloy na lumabas ng silid, ang asawa ng walang sabi-sabi. "Aalis na kami, Jack," narinig niya ang marahas nitong paghinga. Mabilis naman ang lakad ni Zane, at alam ni Selena na galit ito. Pagdating sa sasakyan ay iniupo nito ang anak sa backseat, saka marahas na pinaandar ang sasakyan.
Hanggang sa dumating sila sa mansyon, ay hindi ito kumikibo. Kinuha ng ina ni Zane si Jay-Z, na nooy hawak rin ang apo na si Ethan. Her son loves to play with his cousin. Magpapaliwanag ako, Zane. Mahina ni Selena na pakiusap dito. Ano ang ipapaliwanag mo, Selena? Iniwan kitang si Frederick at Daniel ang kausap, tumalikod lang ako'y tumakbo ka ng papunta sa Jack na iyon. That's not true. Sumunod siya sa asawa nang lumabas ito sa balkonahe, at pinuno ng hangin ang dibdib. Alam niyang kanina pa ito nagpipigil ng galit. Hindi nga ba? He's about to kiss you, kung hindi ako dumating. Sa tingin mo ba'y papayagan ko yon? Hindi mo alam ang pamantayang moralidad ko, Zane. I saw what I saw. And what do you want me to think? 4 na taong mahigit siya ang kasama mo. Maniwala ka man o hindi ay walang namamagitan sa amin. Yes, it's true, kailan lang ay nagtapat siya ng pag-ibig. But I had never entertained it for so many reasons I can think of. Hindi ka nababalik sa kumpanyang iyon, Selena. Napabuntong hininga si Selena, sa sinabing iyon ni Zane. Paano ba niya tatalikuran ang mga Roscoe, lalo ngayong umaasa silang pamamahalaan niya ang airline company? They want to appoint me as the CEO. Lumingon sa kanya si Zane, na lalong dumilim ang anyo. Pagkatapos ay naging blonde ka. Rumahistro sa utak ni Selena ang ganoong anyo, nang ibalita niyang buntis siya. Blank and unreadable. It's up to you, Selena. Pero sa oras na tumapak ka pa sa opisinang iyon, ay magsasampa ako ng full custody para sa anak ko. You can leave this house all you want. Pero iiwan mo si Jay-Z dito. Parang si Selena na estatwa sa sinabing iyon ng asawa. Umalis na ito ng balkonahe, at lumabas na rin ng silid. Inisa-isa niya ang mga pangyayari kanina, at kung paanong ang magandang simulan nila ni Zane, ay nauwi sa mas malalim na pagtatalo. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan ang kapatid. Inilahad niya dito ang mga nangyari kanina, at ipinakiusap na sana'y maintindihan siya ng mga ito. Her family is more important than anything else. She would give up everything for Zane and Jay-Z. Pero kung inaakala niyang mabigat na ang balita sa pagiging CEO niya, ay higit na mabigat ang sinabi ngayon ng kapatid. Papa Frederick has a tumor. Suddenly her mind is in turmoil and pain. Hindi ni Selena napigilan ang umiyak. Hindi matatawaran ang kabaitan ni Papa Frederick. Kaya pala bigla-bigla ay nakapagdesisyon na ito ng mga ganoong bagay. Ayon kay Daniel ay tanggap na nito ang taning sa buhay niya. Kaya ito babalik ng Malaysia, ay para magpagamot at doon na rin hiniling na mamalagi, hanggang sa hintay ang kuhani ng lumikha. For a while ay nanatili lang si Selena, dong nakatayo at nakatingin sa kawalan. Nakiusap si Daniel kung pwedeng wala munang makakaalam. Kung hindi sila nagkaproblema ni Zane ng ganito, kahit siya'y hindi na dapat sinabihan, sa pakiusap daw ni Papa Frederick. Kaya pala pinipilit nitong pamahalaan niya ang kumpanya. Ilang sandali si Selena sa ganoong ayos, nang maisipang makipagkita kay Daniel. He needs to talk to his brother personally. Alam niyang hindi rin madali sa kapatid, ang pinagdadaanan. Kung siya ay nagimbal sa nalaman, alam niyang nayanig ang mundo nito. Bumaba siya para magpaalam kay Zane, ngunit tila nakipag-usap lang siya sa hangin. Nang dumating ang tinawag niyang taxi ay umalis si Selena, na hindi narinig ang sagot ni Zane. At dito na po nagtatapos, ang 11 kabanata ng ating kwento. At sanay muli niyo po akong samahan, sa mga susunod pang kabanata.